Magandang hapon po mga kaibigan dito sa Pilipinas. Ano po? Ipapaliwanag ko lang kasi may tumawag sa akin na bakit daw ganon ang message ko doon sa Facebook na kinokondena ko yung salitang nakasuporta ang MNLF sa ating Vice President Sara Duterte. So, kaya ako kinondena yon dahil hindi naman chairman ang nagsalita no? Isang certain ulamit ang nagsalita na suporta ang MNLF kay BP Sara. Una, dapat ang MNLF ang tinutukoy, 'di ba, ang mithiin natin ay kapayapaan. Pagkatapos may susuportahan tayo, isa sa kanila na nag-uumpugang bato. 'Di ba? Nag-uumpugang bato Hindi kaila sa atin na nag-aaway ang dalawa ngayon. Na napikon na at umalma na rin si President BBM because of that threat na ginawa po ng ating VP. So ang ibig kong sabihin, wala tayong kakampihan. Kaya 'di ba sabi ko, official stand ng MNLF Luzon and Visayas na hawak ko po as the MNLF General at as the chairperson of Luzon and Visayas na prenoklama tayo ng chairman. Wala tayong dapat panigan. Kasi pag may pinanigan tayo, ibig sabihin, tayo mismo ang nagpapagulo ng Pilipinas. Para bang yung ginagatungan mo pa yung apoy na naglalagablab? Bakit kung hindi tayo mamamagitan kasi andyan naman ang AFP, sabi nung isang nag-comment, andyan naman ang PNP, kaya na nila yan. Yes. Pero dapat neutral tayo. At kung tayo ay magsasalita, yung medyo i-encourage natin na magkasundo ang dalawa. Hindi yung kakampi ka kay BP Sara. O anong sasabihin sa'yo ni BBM? May pinapanigan ng MNLF? Akala ko ba kapayapaan na yung hinahangad unang-una ni Professor Normie Suari? 'Di ba? Noong pinakuha niya ako sa Davao, ang salita niya, unite the Muslims and the Christians and the people against people. Pagkasunduin, i-organize na magkaroon ng pagpapalawak ang MNLF because gusto natin na magkasundo-sundo at magmahalan, magkaisa. Sabi nga niya, 'di ba? Be united. O tapos ngayon may papanigan tayo. Kaya kinukondina ko yan because hindi yan totoo. At unang-una, si Ulamit ang may pakana niyan. Ulamit ay wala naman sa MNLF na. 'Di ba? Marami na rin ang nagsasabi. So paano pa natin makakamtan ang kapayapaan kung tayo ay may papanigan? Okay mga kaibigan, correct me if I'm wrong, no? Correct me if I'm wrong kung ako nagsalita na the official stand ng MNLF neutral. May masama ba doon? So dapat tayo tagapamayapa no? Dahil kapayapaan ang minimiti ng MNLF. Hindi po panay laban tayo, hindi po panay may makita lang tayo. That is Vice President and the President na nagbabanggaan ngayon because nagkakapikunan na. Tapos gagatungan pa natin sa Facebook, buong mundo nakikita yan. O paano kung imagine hindi na dapat tayo dito magsalita. Presidente yan. Buti kayo, sanay kayo ng gera dyan. I'm just protect my people. Pinoprotektahan ko lang kasi wag isama ang Luzon at Visayas. Wag nyo akong sabihan na meron na ditong MNLF noong ako hindi pa nagsimula. Kausap ko dito si Miss Wari, kaya ako linagay dyan kasi hindi maoro-organize
Because sa totoo lang, aminin natin, iba ang ugali ng Kristiyano kung Muslim ang mag-organize sa Luzon at Visayas. Yan pong tandaan natin. Kahit sino nagsasalita niyan, kaya nga ilinagay tayo ni Miss Wari para ma-unite ang Muslims and Christians. Dahil Kristiyano ka, makukumbinsi mo ang mga Kristiyano to be united with the Muslims. O na-unite natin, pero ginulo yan ni Ulamit, di ba? Ginulo Sabi nila, bawal dito ang MNLF, which is, hindi naman siguro mag-uutos yan. Okay, napapunta na tayo dyan sa mga issue na yan. Ang kinikwento ko lang kasi si Ulamit po ay wala na ngayon sa MNLF. So wala pong mangyayaring kampihan. Kami po ay gusto namin magkasundo ang dalawa, ang Vice President and the President. Kung may mga kasalanan sa bawat isa, forgiveness is the best. At kung may kasalanan sa taong bayan, sagutin ng mahusay and leave it to the court. Sabi nga, di ba, ni BP Sara, kung may kasalanan siya, kung meron siyang hindi sa korte, o di sa korte. Kasi hindi naman pwedeng pigilan yan ni BBM, sa totoo lang, na Kongreso at ng Senado. Sabi ni BBM, di ba, papakinggan natin lahat ng sinasabi ng both side, BP and the President, na iginagalang ni BBM ang mga desisyon ng Kamara at sa Senado. Kahit siya ay ehekutibo, iginagalang niya kung ano yung responsibilidad at kung ano yung kanilang right bilang congressman at bilang senador na naghihiring doon sa hinihiring. May mga katanungan, di ba, na dapat sagutin ng matuwid, huwag ililihis. O so yun ang dapat na sagutin din po ng ating VP. O kung hindi masasagot, edi behave and be professional sa sagot na yan, and then sabihan na lang, sa korte na lang po tayo. Kung medyo nagkamali man ako, sa korte po tayo na lang, iharap na lang ninyo ako sa korte. So hindi yung, pasensya na, alam mo ako, idol ko si Sara kasi babae din niya na leader. Pag babae ang leader, pareho lang sa pelikula, pag babae ang bida, gustong-gusto kong manood. Kasi babae din ako. Pero syempre, nakikita po natin ang behavior. So, kasi kapag ina-idol mong isang tao, tas nakakita ka ng medyo negative, medyo, parang ganun kayo, ay, di ba, gumaganon ka. So, parang nagkakaroon ka noon ng paunti-unti ng disappointment. So, kaya, tayo po, napunta tayo dyan, pero okay naman yun kasi may mga binabasehan tayo. Ako, at ang mga kinumbinsi ko noon na bumoto, mahal namin ang dalawa. Kaya gusto namin magkasundo. At doon sa pagkondina ko sa sinabi na suportado ng MNLF si Sara Duterte, ang ating Vice President, sinasabi ko po sa inyo, the official stand of MNLF sa Luzon po, nasakop ko, and Visayas, and somewhere in Mindanao na pumunta na po dito sa akin. Official stand is neutral. Nasa gitna lang po kami. Wala kaming kakampihan. Kasi mas gusto namin na magkasundo ang dalawa para po sa kapayapaan. Kasi kung patuloy tayong gugulo, patuloy tayong magulo ang ating bansa, wala na pong sasabihing hahanga sa ating mga leaders or parang nababastos ng ating bansa. So panalangin namin na sana po President BBM, Vice President Sara, bakit hindi kayo mag-usap ng kayo lang and magpatawad sa isa't isa? Isipin na lang yung maligayan yung pagsasama noon sa unity mo. Diba? So, yun lang po mga kaibigan, ang aking minimithi
kapayapaan po ng bansa. At syempre po, poprotektahan ko ang mga tao ko. Mahirap na, no? So, maraming salamat.